Pag-usapan natin ang ating REITs kung kumikita ba ito o hindi. Ang REITs natin ay nagkakahalaga ng 155,802 total value at kumita ito ng 9,882. Ang portfolio natin ay tumaas ng 7.7% samantalang ang market ay negative 7.5%. May apat na REITs tayong hawak. Ito ay ang CREIT, PhilREIT, MREIT at RCR. Si CREIT ay may dividend yield na 5.5% at 73.6 payout ratio at dividend growth na 19.3%. PhilREIT ay may dividend yield na 7.6%, 70.9% payout ratio at negative 6.8% dividend growth. Si MREIT ay may dividend growth na 7.1%, 77% payout ratio at wala tayong dividend growth record. Si RCR ay mayroon tayong 5.3% dividend yield, payout ratio na 85.5% at 16.5% dividend growth. So makikita natin dito na si CREIT ay pinakamataas ang kanyang pag-akyat ng kanyang dividend growth. Okay? So, pataas ang pagbibigay niya ng dividend si CREIT. So, makikita natin na si CREIT ang pinamataas, sinundan ni RCR. At si PhilREIT ay negative 6.8%. So, ibig sabihin, ang kanyang dividend ay hindi tumaas kundi bumaba ang kanyang pagbibigay nito. So, tingnan natin yung kanyang PE ratio. Si CREIT, ang PE ratio niya ay 16.8 times at mayroon siyang utang na 97%. Si PhilREIT ay mayroon siyang PE ratio na 11.1 times at may utang siya na 12.4%. Si MREIT ay 11.1 times PE ratio at may utang na 10.9%. Si RCR ay may PE ratio na 8.6 times at wala itong utang. So, ito yung percentage ng kanilang utang sa kanilang equity. So, ibig sabihin, si CREIT ay may pinakamataas na utang na halos kasing taas ang kanyang equity. At si RCR naman ay wala itong utang. Okay? Tingnan natin ang kanilang mga return. Ang may pinakamataas na return sa mga hawak natin na stocks ay si RCR. Nagbigay ito ng 5,785 which is 27.8%. Sinundan ni MREIT na nagbigay ng 2,451 which is 4.6%. CREIT na 2,388, 11.9%. At ang PhilREIT na nagbigay sa atin ng negative 742 na 1.3% negative. Okay? So, ito ang ating mga stocks na hawak. Si CREIT, may hawak tayong 6,000 shares. Kumita siya na 1,800 at dividends na 588. Kaya ang total gain ay 2,388. Si PhilInvest ay may hawak tayong 18,000 shares. Nagbigay sa atin ng negative 2,760 ngunit may dividend tayo na nakuha na 2018. Kaya ang ating loss ay negative 742. Si MREIT may hawak tayong shares na 3,900 at mayroon tayong kita na 1,100 at dividends sa 1,351. Kaya may total gain tayo na 2,451 at si RCR naman may hawak tayong 3,200 na shares. Kumita ito ng 4,740 at may dividends tayo na 1,045 at ang total gain natin sa kanya ay 5,785. So, suma total
lahat ng ating kinita ay 9,882, which is 6.5%. Okay? So kung makikita nyo, mataas yung ating kinita. Hindi man ganun kataas, at least kumikita yung ating investment. Kaysa ilagay natin ito sa bangko na natutulog lang, di ba? So tingnan natin, ang ating transaksyon sa Sirit ay ito, konti lang. Ang transaksyon natin sa Philinvest ay ito, masyadong marami. Si Emrit, ito naman ang kanyang transaksyon. Si RCR, ito naman ang transaksyon natin. So, makikita nyo kumita ang ating Philrate at ang iba pang REITs natin. Habang bumababa yung market, ino-offset ito ng kanyang dividends. Kaya ngayon, makita nyo yung market, negative siya. Pero yung ating hawak ay tumaas. Ibig sabihin, kinayang i-offset ng dividends yung market na pababa. Kaya kung ang maipapayo ko is mag-invest tayo sa mga stocks na nagbibigay ng dividends kaysa sa hindi nagbibigay ng dividends. Kasi sa ngayon, ang market ay pababa. Okay? Ang mga data ay kinuha natin sa Simply Wall Street. At dito rin naka-record ang ating mga REITs stocks para ma-monitor natin kung tumataas nga ba ito o hindi. Ngayon, pag-usapan uli natin ito next week. Ikukumpara natin weekly kung tumataas ba o bumababa ang ating mga hawak na REITs, kung may naidagdag ba tayo o wala. Hanggang sa muli, kita-kits ulit. Bye-bye!